Baraka ni Allah yung batayan sa rizq, mga biyaya ni Allah, hindi yung kung gaano karami. Nakuha natin mga kapatid, ang hingin natin kay Allah ay baraka. Pag nandyan yung baraka, alhamdulillah, kahit kunti lang yung pumapasok, pero nakikita mo yung mga anak mo, masaya sila, walang sakit. Yung asawa mo, alhamdulillah, nagsasala, alhamdulillah, nagbabasa ng Quran, alhamdulillah, nasa Islam. Yung mga anak mo natututo magbasa, nag-aaral, wallah, napakalaking blessing yan, napakalaking biyaya yan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka nga nabiyayaan ng maraming pera, pero nabiyayaan ka ng kalusugan. Biniyayaan ka ng malulusog na mga bata na hindi nagkakasakit. Wallah, marami dyan na mayayaman nga, pero nauubos lang din sa kakagamot, kaka-hospital sa kanilang mga anak, sa kanilang mga sarili. Huwag nating isipin na pera lang yung biyaya. Hindi. Alam niyo ba na yan yung pinaka mababang biyaya, yung pera? Kasi yung kalusugan, hindi yan kayang bilhin ng pera. May mga milyonaryong mga tao, pero nakaupo lang sa wheelchair, dinadala-dala. Ang nakakain lang nila ay 5 kutsarita ng lugaw. Yun lang yung nakakain nila. Di ba? Pero ikaw, hindi ka milyonaryo, pero kahit 3 plato na kanin na kaya mong ubusin. Di ba? Wallahi mga kapatid, dapat makita natin to. Kasi pag hindi natin ito makita, itong mga biyaya, napakaraming mga biyaya sa atin ni Allah, na hindi natin mapapasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala. Magrereklamo pa tayo, feeling pa natin na pinagkaitan ng biyaya. Yung masayang pamilya, hindi yan kayang bayaran ng pera mga kapatid. Higit sa lahat, yung pagiging Muslim mo, hindi yan kayang bilhin ng pera. Pag nakikita natin itong mga kafir na mayroong mga latest na mga sasakyan, mga latest na cellphone, may mga mabubuting bahay, tingnan natin yung pagiging Muslim natin para hindi natin maramdaman na tayo ay pinagkaitan ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala.